Sigurado ho ba kayong dito dadaan si Epe? Wala ho ba siyang ibang dinadaanan? Oo, walang paltos yun. Maya-maya lang nandyan na yun. Bakit ba? Anong kailangan nyo sa kanya? Wala ho. Wala naman hong gaanong importante. Baka ho pagdating namin sa munisipyo, marami hong tao, hindi ho kami makasikaso. Pag dumadaan ho ba siya rito, may kasabay ho ba? Wala ho. Kadalasan nga nag-iisa. Yun nga ang asawa niya Sa munisipyo na lang sila nagkikita. Umaga sa inyo, Aling Karing. Magandang umaga naman, Hepe. Pare. Diyan na. Diyan na, pare. Manggani! Boboy. Manggani, nakita niyo ba yung mga taong naghanap sa inyo? Ha? Sino mga tao? Ayun o. Tsaka yun o. Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Kahapon ko pa sinabi sa'yo magaling na ako. Gusto ko na nga umuwi Ewan ko ba dito sa doktor na to kung bakit ayaw pa ako pauwiin. Huwag kang magmadali, Sonia. Mahirap na. Baka bumuka yung sugat mo. Lalo kang matatagalan dito. Ano kayang gagawin ko pag wala ka? Danny, nakilala na ba nila yung mga umamboy sa'yo? Oo. Oo, Sonia. Nalaman na namin kung sino. Mga taga Maynila sila. Siguro naman hindi na kailangan maging manghula ka pa para malaman mo kung sino nagpadala sa kanila rito. Alam mo, Gani, sa 3 araw na pagkaka-confine ko dito, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isip. Nang mamatay si paring Ipe, nakita ko sarili ko sa katayuan ni Teresa at bigla akong naawa sa aking sarili. Naisip ko una, ang kapakanan natin. Mali pala yun. Ang mahalaga pala, ang ating serbisyo. Paano kung lahat sila'y magbitiw? Paano mga umaasa sa atin? Tama ang kasabihan. Ang sundalo daw ay lalong tumatapang kapag nasusugatan. Totoo man ang kasabihan o hindi, pero ang nararamdaman ko ngayon,
Pinabalak mong pumunta sa Maynila, hindi ba? Ganun na nga siguro. Siguro? Pinapayagan naman kita eh. Ingat ka lang. Major Fernandez speaking. Oh, si Gobia, bakit? Abay, gumawa kagad kayo ng warrant. Baka makapuslit pa yan. Sige, malaman ko ang resulta kagad, ha? Sige. Sibal, Sir, may bisita ho kayo. tuloy kayo. Tuloy ka. Sir, Guerrero, aba, tuloy. sir, Guerrero, kumusta ka? mabuti ho, sir. Liga, mapu ka. Thank you, sir. Mahirap nating idiin si Valderrama dito sa asunto ngayon. Tandaan mo, ha, nasa loob pa siya. Balita ko pa humihina yung dating kaso laban sa kanya. Dapat mag-ingat ka. Pag nalaman ni Judge o mabalitaan niya na nandito ka sa Maynila, ay hindi kanya titigilan. Dapat sa'yo, planuhin mong mabuti ang gagawin mo. Tungkol naman dun sa sinasabi mong kapatid ng kaibigan mo, medyo mahihirapan tayo. Malaki ang Maynila. Napagalam ko, Major. May nakakita daw sa kanya sa may tourist belt. Wala tayong problema dyan. Pasasamahan kita kay Sibal. Basta't ang pinag-usapan, ermita. Walang hindi nalalaman yan. Si Major naman, Oh. baka maniwala si Tinienteng totoo yung sinasabi mo, sir. Tiniente, biro lang yun. Maraming salamat sa tulong niyo, Major. Pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Ngayon na lang ako mamimili para bukas. Wala na akong gagawin kundi magluto. Bukas na. Mahirap sa akin yung wala ka rito eh. Bukas na madaling araw kung gusto mong mamili. O sige. Tsaka nga pala, Saka ano? may pinadala sa akin dito eh. Sa palagay ko, subpuya na ito eh. Tignan ko nga. Sandali lang ha. Meron lang akong kakausapin. Kapi lang ho. Oo. Sige, kuha na lang ako dyan. Inyente, mabutit na pasyal ka. Umorder ka na ba? Oo. Ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Dediretsahin na kita, Pido. Gusto ko sanang maalala mo ang pinagagawa ni Judge Valderrama nung siya'y West pa. Lalong-lalo na sa'yo. Isa ka sa mga naperwisyo na husto. Gusto mo bang maulit yon? Kung sakaling maabsuelto siya? Ayaw bang mahinto yung pinagagawa niyo nung araw? Ang sama nito, Tiniente, kahit na tumistigo ko, hindi ako nakatitiyak kung talagang makukulong si Judge. Marami siyang koneksyon, marami siyang pera. Bihira ang taong hindi niya masusuhulan. Ikaw na rin may sabi, Tiniente. Nagagawin din niya ang dati niyang ginagawa. Kung sakaling maabsuelto siya. Sa akala mo kaya hindi niya ako kainitan? Yan ang isang bagay na dapat natin ipagsaplaran. Pero pinangangako ko sa'yo, bibigyan ka namin ng proteksyon sa ilalim ng batas. Nahihiya ako sa iyo, Tiniente. Malaki na hirap mo sa asuntong ito. Pero napag-usapan na namin mag-asawa ito. Mahirap nang bumangga sa pader na bato. Naiintindihan kita at hindi kita sinisisi. Siguro ang umiiral na sistema sa ating lipunan ang dapat punahin. Para bang mas pinapaboran na may kasalanan kaysa sa biktima. Pero ano magagawa natin? Nandyan na yan. Pero hindi naman pwedeng habang panahon, tumahimik na lang tayo. Magtulungan tayo para madaig natin ang sistemang yan. Pasensya ka na, Tiniente. Kung sa bagay, tama lang yung sinasabi mo. Tungkulin mo yun sa batas eh. Pero unawain mo rin ako. Tungkulin ko rin sa pamilya ko. Kung wala lang akong asawa at anak, kahit saan tayo makarating. Cool. Pero sa kalagayan ko, mahirap.